What's up guys? Don Vinci here for today's vlog. May mga ipapamodify tayo kay Queena. Unang-una, etong turn signal. Mapapansin nyo, laylay na naman. Di ba pinayas ko na yan kay Ian, pero na naman siya. Lumaylay na naman siya. Bumili na ako ng bago na turn signal. Tapos ipapatail tidy ko na rin. So papatanggal ko na tong mahabang section na yan or yung stock na rear fender para mas lumitaw yung pagka sports bike ni Queena. At the same time, magpapakabit din pala ako ng quick throttle. Kasi napansin ko dito sa throttle na itong stock na CF Moto 450 SR, masyadong malaki yung clearance niya. Yan, no? May mga times na kahit na tinothrottle ko na walang pumapasok na gas. And pinatest ride ko rin kila Ian to, kila Daniel. Yun din na napansin nila. Masyado daw malaki yung clearance nitong ang ating CF Moto 450 SR. Punta lang kay Ian, papakabit ko itong mga to, then tignan natin magiging resulta. Ayun, no? Pag natothrottle ako, parang wala pa. Dapat ganito meron na eh, pero wala pang pumapasok ko. So kailangan ko pa siya i-throttle na maigi. Tapos ipapatry ko na rin ipaayos or ipa-adjust yung rear suspension. Kasi honestly nalalambutan ako sa kanya. May times na kapag nagko-cornering ako at lalabas ako ng kurbada, nagewang-gewang yung likod. Kung kaya pa sana mapa-adjust yung preload netong ating CF Moto 450 SR, mas maganda. And sa mga user ng 450 SR pala, tanong ko na lang din kung anong available na rear suspension na pwede dito. Kung meron din bang aftermarket na nabibili. Although meron naman, yun nga lang, ang mahal ng aftermarket parts. Maganda sana yung parang pwedeng i-convert. Kasi yun nga, isang na-complain ko dito sa motor na to, masyadong malambot yung suspension, especially sa likod. Yung front okay lang eh, tolerable yung front eh. Pero yung likod, every time nalalabas ako ng kurbada, nagewang-gewang siya. So kung yung masasuggest kayo na rear suspension for this motorcycle, pa-comment na lang. Anyway, yun nga, punta lang tayo sa tropang si Ian, and then pakabit natin yung mga nabili kong parts for this CF Moto 450 SR. Let's go! 5 minutes later. Ito yung papakabit natin na tail tidy. May turn signal lang ang binili. Magkano lang naman itong turn signal na to? So 100 pesos lang. So ayun na, simulan na ni Master. Pero yung tail tidy pang dito talaga. Pang 300 SL, 450 SL talaga. Mahal nga yan sa sa ibang bansa, pero dito mura. Sa ibang bansa nasa 1,000 yan. Dito sa atin, lang, nasa 600. Meron na naman, may isa pa parang ganito. Ang hassle naman kung dito niya nilagay yung yun lang. Isang buo. Kaso magre-rewire ka pa ba? Susuk-suk ko lang. Okay. Yun na, tanggal na. Ganun kasimple. Ito naman. Hatakin ko dun sa loob. Okay, Brad. So okay, stock na. Stock na lang. Hindi ko to. Ay, hindi kasya naman. Kala ko hindi. Yan, mas gwapo tignan. Kaso yung position ng turn signal, naka pala. Okay lang ba yan? Nakaangat? Oo. Naikot na lang natin. Bitin. So yan, binihisik ni Master yung tail tidy. Although madali lang din naman kasi tatanggalin mo lang yung isang buong fairings. May mga ilang bolts lang. Tapos yun nga, rewiring lang. Yung turn signal sinaksak lang, pero yung plate light ni-rewire. Hindi mo totally ni-rewire, ginamper lang. So yan, yung quick throttle naman na ipapakabit natin. Doon, na-disassemble na yung throttle assembly. May tinatanggal si Master kasi itong nakatornilyo rin. Baka pwede matanggal, Brad. Hindi yung tanggalin mo na lang. I mean, tanggalin yung pagkakatornilyo. I-adjust mo na lang. So, ang discarte ni Master, yung mismong housing lang ang ilalagay. Hindi na tong ewan, anong tawag dito? Yung throttle pipe lang kapag. Ayun, yung throttle pipe lang yung papalitan. Kasi yung difference nila, ito yung stock. So, parang lapit. Compare dun sa nabili ko. Yung Brad, thanks. Mas malaki yung bilog, oh. Ayun. Mas malaki yung kain, kumbaga. Yun. Kaso itong stock na kabitan ng throttle pipe, kailangan pa pang tanggalin since parang nakakonect siya dun sa housing ng e-start handle switch. handle switch. So
So yun yung nakitang diskarte ni Master. Di ba? Dito na kayo kay ano? Kay Boss Ian Works. Sabi na niya, di-discard niya yung mga bagay. Kanina may tinatanggal siya, ito. May stock up na bolt. Ayun nga, no? Oo nga. Gogi. So hindi pala parang pwede ang ano, aftermarket, no? May ano pa, tornilyo sa loob. Diyan siya naka-fix, kumbaga. Ano, ito lang yung hindi. Tabas, kumbaga. Kailangan mo bang tabasan? Okay, try natin kung sakaling diyari. Katabasan Late kasi yun. Yan, ang laki ng clearance. So yun, yung diskarte ni Master, tinulad niya yung itsura na itong stock. So may mga tinabasan siya, kumbaga. Siguro kung iano mo na, ilalagay mo na yung bolt, baka mas naman yan. Yun nga, tinulad ni Master yung itsura na itong stock sa total pipe na to, sa UMA. Pero mas malaki yung kain. Pero mas malaki yung kain. So, konting twist lang ng throttle compared dito sa stock na sobrang liit ng ano nila. Kailangan pilitin. Yun. Nice. Yun na. Ay, oo. Ayos. Sabag kaya yan? Ayos. Alay kanina. Tignan mo pag ginaganon mo. Ayun, wala na oh. Kanina laki. So ito yung modification ni Master. Ito yung stock. Ito naman yung UMA. Yan. So ito yung pinagkaiba nila. Yung cable niya, dito yung kabit nun yung nipple. So yung ikot ng cable dito lang. Itong UMA, medyo malayo yung pwesto ng nipple doon sa tubo. Kumbaga mas malaki yung ikot niya compared sa stock. So Kaya mas quick throttle to ng konti compare sa stock. Ganun. Hindi, tsaka ano, parang konting pihit na lang compared konting dito. pihit na lang siya, sasagad na agad. Oo. So ayan, kung magmo-modify kayo ng quick throttle, yan. Pang sniper 150 yan, tapos kinabasan na lang ni Ian. So ayan, kakabit niya na. And na-test fit na rin kanina, may konting adjustment lang. Pero okay naman siya. Eventually. So yun, ito na nga pala guys. Napamodify na natin yung tail tidy. Ito siya. Ayan. Mas sexy na siya tignan. Mas sports bike na siya tignan. Tapos hindi na siya nakalawlaw. And itong nabili ko na turn signal, universal naman yan. Pwede yan sa kahit anong motor. Tapos, madali lang din yung ginawa ni Ian. Sinuksok niya lang yung switches and wiring na itong turn signal dito sa stock na kabitan, kumbaga. Medyo nag-rewire lang dito sa ano, sa taillight. Pero yun, overall, okay na okay naman. Sinaglit niya lang, kumbaga. Then ito naman, yung sa throttle tube, yung binili ko is aftermarket, minodify niya konti, tinabasan niya. Tapos, stock pa rin na housing yung kinabit, hindi yung galing sa nabili ko na UMA. Stock pa rin na throttle housing. Yun nga, tinabasan niya lang. Tapos, yun, okay na. Discartehan niya na. Kaya sa mga magbabalak mag-quick throttle, yun, ganoon din ang gawin nyo. Tabas nyo na lang yung throttle pipe. Kanina yung stock, kapag ginagento-gento ko, laki ng clearance. Tapos, kapag nagto-throttle ako, parang kailangan ko pa i-birit. Kailangan pa i-twist ng malalim. Compare ngayon, na kahit konting throttle ko lang, meron na. Ayun o. Napaka gaan sa kamay. Kasi hindi na ako nagto-throttle ng mas malalim pa. Konti na lang din yung ito-twist ko para mag-top speed. Ayun o. Compare kanina na napakahaba pa ng ito-twist ko, napakalalim pa ng ito-twist ko. Ngayon, konting-konti na lang. Eto talaga dapat sa Safe Moto 450 SR, dapat talaga naka-quick throttle ka. Unlike dun sa stock na napakalaki ng clearance. Kaya ako isa sa the best na modification na ginawa ko dito sa aking motorcycle. Woo! Mas nasasagat na, nice. Ayos, maraming salamat kay Ian sa pagdiskarte. Napaka-solid mo talaga. Master ka talaga namin. Kaya sa mga interested kay Ian, lagi kong pinupuntahan yan para pakabit ng kung ano-ano sa motor ko. Yun nga, nadidiskartehan niya, nagagawa niya ng paraan. Solid talaga yan, si Boss Ian Works. Kaya sa mga interested, ayan, check nyo na lang sa description box yung link ng ating tropang si Ian. Dito na siya located sa Tanza,
sa may Sanya Mayor. Pwede nyo rin i-search yung kanyang Facebook page para makapag-inquire kayo. Solid, isa sa mga the best na modification na ginawa ko, na pinagawa ko dito sa motor na to. Ang laki ng difference compared do sa stock na throttle pipe. Itong taillight forma lang siya, pero itong throttle pipe talaga or quick throttle, napalaki niyang difference compared sa stock. Yun yung konting throttle lang talaga ang kailangan ko i-twist. Hindi siya masakit sa kamay, unlike sa mga iba. Unlike nung stock na medyo malalim yung twisting ko para lang magkaroon ng gas, may pumasok na gas. Eto napaka-konti, napakaliit ng twist ko para humatak agad siya. The best the best modification na pinagawa ko sa motor ko. So yan, I hope mag-enjoy kayo dyan sa quick vlog na yun guys. And again, maraming salamat kay Ian para sa pagtyaga at pagdiskarte ng mga pinapagawa ko sa kanyang motor. Halos lahat ng motor ko, siya dumidiskarte, siya nag-aayos. Kaya maraming salamat sa iyo, Brad. Ian, Boss Ian Works, Master Ian. And then yun nga, dito ko natatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Pahintayin na lang mga susunod ko na vlog. You all know the drill. Ride safe. Peace out.